So, praise the Lord. Nandito tayong muli para sa ating preview, Morning Revival Preview. So mga kapatid, ang schedule natin ngayon ay Week 3, Day 5 na. Week 3, Day 5. So pupunta na ako sa mga Bible verses natin. Galatians 3:27, for as many of you as were baptized into Christ, have put on Christ. Talagang tuloy-tuloy yung ating topic about baptism. So, dito kasi sa topic natin ngayon, tinatalakay natin ang iba't ibang aspekto ng bautismo. Naku, sinasabi nga natin, madalas ang pananaw ng tao sa bautismo ay simpleng bautismo lang. Yung iba nga ginagamit yung bautismo parang isang paraan ng membership Sabi nila, na-baptize ako. Meron ako nakilala noon na baptize ng 7 beses sa iba't ibang sekta. So yung concept nila, pag na-baptize ka sa group na ito, member ka niyan. Parang nagiging membership siya. Pero walang ganyan sa Bible. Yan ay mga natural na konsepto lang. Pero ang bautismo, marami siyang mga aspekto at kahulugan. Kaya dito sa message na to, tatalakayin natin yung iba pa mga aspekto ng bautismo. Okay, so ito ay isa. Ito yung sinasabi sa Galatians. Sabi niya, nabautismuhan tungo kay Kristo, ibinihis si Kristo. Yun. So kung ang isang tao ay nabautismuhan tungo kay Kristo, naipasok siya kay Kristo at naibihis niya si Kristo. Kaya magandang topic ito at isang pagpapakita sa atin na lahat ng mga nabautismuhan tungo kay Kristo, okay, ay ibinihis si Kristo. Ang ibig sabihin nito, si Kristo ang kanilang kasuotan ngayon. At ito ay, maaaring sabihin natin, hindi siya physical na nakikita. Pero sa mata ng Diyos, pag tinignan ka, dahil ikaw ay nabautismuhan, ikaw ay isang taong nadadamitan ni Kristo. Si Kristo ang kasuotan mo. Amen. So, Biblia to Kaya binabanggit natin siya ng ayon sa kung paano siya sinasabi. Matthew 28:19. Go therefore and disciple all the nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. O another aspect ito. Na ang mga nabautismuhan ay nabautismuhan tungo. Yung word na into ay tungo. So bigyan nyo ng pansin yun. Ito ay isang mahalagang word, yung into. Tungo yan, tungo. Ibig sabihin, papasok. Di ba? Tungo sa Ama, Anak, at Espiritu. So, another aspect yan ng bautismo. Na pwede natin sabihin na ang mga nabautismohan ay naipasok tungo sa Tres Unum Diyos. Yun yung location nila ngayon. So, kaya ang yaman ng kahulugan ng bautismo. So, magbabasa na ako. Amen. The book of Matthew ends with a command to baptize people into the triune God, and with the Lord's promise that He will be with us all the days until the consummation of this age. So, yun pala yung conclusion ng Matthew. Di ba? Mahabang libro, isa sa mga gospel na naisulat ni Matthew. At sa kahuli-hulihang kinungclude niya yung writings niya. Sabi, humayo kayo. Disipuluhan niyo mga bansa. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Bautismuhan sila, tungo, hindi sa, bautismuhan sila tungo sa pangalan ng Ama,
anak, at espiritu. So ito yung pinaka-concluding word ni Matthew. Yung concluding word na sinasabi niya, ito ang importanteng gawain. Ito ang dapat ninyong gawin. No? Command siya, utos siya. Sabi niya, go. No? Ibig sabihin, go, utos siya. Anong gagawin? No? Mag-preach ka ng gospel. No? Gawin mo mga disipulo, mga bansa, bautismuhan sila tungo sa Ama, Anak, at Espiritu. Hindi ako nagsabi, ang Panginoon mismo. Utos niya yan sa atin. Amen. So, yung isa naman, sabi niya, okay, ay isang pangako. Sabi niya, ako ay makakasama nyo, no? Until the consummation of this age, makakasama nyo ako hanggang sa consummation, pagpapasukdol, kasukdulan ng kapanahunan na ito. No, bakit sinabi ito ng Panginoon? No, ito ay may kinalaman sa kanyang utos. Na disipuluhan natin ng mga bansa, bautismuhan sila tungo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. At sabi niya, makakasama niyo ako. So habang ginagawa natin ito, meron tayong kasiguraduhan na kasama natin ang Panginoon. Bagamat hindi natin siya nakikita, kasama natin ang Panginoon. Habang nagbabautismo ka, Panginoon, kasama kita. Ito ay pangako mo. Ibig sabihin, hindi niya tayo iiwanan. No, huwag tayong matakot. Meron akong karanasan nung araw eh. No, nagbautismo kami, ang dami, mga 30 na estudyante binaptize namin. No, at dahil sa dami ng estudyante, nagkaroon ng gulo. Meron pa mga sino-sinong nagreklamo sa amin. At that time, mapusok kami. Baptize kami ng tao. 30 plus, I think close to 40 na estudyante, binaptize namin. So, umalsa yung kaharian ni Satanas. Ginulo kami. So, at that time, sabi ko, paano na to? May pulis pa. Itong verse na ito ang naalala ko, sabi niya. Meron pa isang verse na sabi, fear not. Tapos sabi, I shall be with you. Ako, kasama ang Panginoon. Nawala na yung pangamba ko. Naging okay lahat. Amen. Amen. So these verses are profound and all-inclusive. We all must realize that we have been baptized into the Triune God. Matthew 28:19, the Triune God is likened to the water of baptism. When we baptize people into water, this signifies that we put them into the Triune God. Amen. Kasi yung tubig, yun yung aspekto ng bautismo na nakikita. Pag nagbabaptize ka ng mga tao, nakikita nila, nilulubog mo yung mga tao sa tubig. Boom! I baptize you into the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Boom! Lubog sila sa tubig. Pero yung tubig na yan ay sagisag ng tres unong Diyos na hindi nakikita. No? Pero, na-consummate na yung Espiritu ng panahon na yon. No? Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, nadadala natin yung tao sa loob ng tres unong Diyos. Unang-una tayo mismo, nabaptize tayo sa tres unong Diyos. Lahat ng mga believers ay nakapaloob sa tres unong Diyos. At tuwing magbabaptize tayo, dinadala rin natin yung tao sa loob ng tres unong Diyos. Kaya yung tres unong Diyos, katulad ng tubig. No, kung gusto mo maintindihan kung ano nangyayari sa bautismo, tignan mo kung paano mo nilubog yung tao sa tubig. No, at yun ay sagisag na nilubog mo sila sa tres unong Diyos. Amen. So the same concept is expressed in Romans 6:3. Or are you ignorant that all of us who have been baptized into Christ Jesus have been baptized into His death? We have been baptized into Christ Jesus, and now we have Christ Jesus covering us.
We have put on Christ. Is this a form of a ritual conducted according to a vain word? Absolutely not. So, hindi siya vain word na ritual lang na ginagawa. Hindi. This is a reality accomplished by the faithful word of the Lord. So, huwag natin isipin na yung mga bautismo ay mga ano lang, baptize in the name, ng mga ritual lang na mga nire-recite lang. Hindi. Ito ay buhay na salita ng Diyos. No? Na kung saan binautismohan tayo tungo kay Kristo, tungo sa kanyang kamatayan. Ito ang dahilan kung bakit ibinibihis natin ngayon si Kristo. So, yan ang dahilan. No? Kaya ito yung mga iba't ibang mga aspekto niya. No? Nung araw, natanda ko, may isang booklet tayong ginagamit, 5 aspect ng bautismo. So, yung una, tres unong Diyos. Okay. Sa kamatayan ni Kristo. Okay? Ano pa? Ibinihis si Kristo. So, yun yung mga ilan na mga aspekto ng bautismo. Isang bautismo lang, pero merong iba't ibang aspekto o kahulugan. No? So, yung una, tungo sa tres unong Diyos. Di ba? Sabi ng Panginoon, into the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tapos sinabi naman niya, sa Galatians, ibihis si Kristo. No? Tungo kay Kristo para maging bihisan si Kristo. Tapos sa Romans naman, tungo sa kamatayan ni Kristo. Amen. So, at least meron dyan 3 ganyan. So, meron pa. Amen. In Galatians 3:36, Paul tells us that we are all sons of God through faith in Christ Jesus. Verse 27 opens with the word for, which connects these verses and indicates that verse 27 gives an explanation of how we are sons of God through faith in Christ Jesus. We are sons of God because we are in Christ, and we are in Christ because we have been baptized into Christ. Amen. So, maganda yung connection dito ng Galatians 3:26. Amen. So, sa 3:26. So, sa verse 26, binabanggit yan, tayo ay mga anak ng Diyos. No? Dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesus. No? Yung salitang, in Christ Jesus. Okay, nanampalataya tayo in Christ Jesus. At naging mga anak tayo ng Diyos. Na ang ibig sabihin, tayo ay naki Kristo Jesus, kaya tayo ay naging mga anak ng Diyos. Kung wala tayo kay Kristo Jesus, okay, hindi tayo anak ng Diyos. Hindi ka maging anak ng Diyos by adoption o naniwala ka lang sa kaisipan mo. Kung hindi, tayo ay nadala tungo kay Kristo, kaya tayo naging anak ng Diyos. Kaya yung believing of faith, di ba, sa John 1, binabanggit yan na ang faith ay receiving. Ni-receive natin ng Panginoon, pumasok siya sa loob natin. Okay? At dahil nasa loob natin ang Panginoong Jesus bilang Espiritu, pwede mo rin sabihin na naipasok ka sa loob niya. Yan ay yung believing. So, sa pamamagitan ng pananampalatayan, nadala tayo sa isang organikong pakikipag-isa sa Panginoon. Pero, sa verse 27, okay, ipinaliwanag niya, okay, na tayo ay naging mga anak ng Diyos, no, sa pamamagitan ng pagpasok kay Kristo, sa pamamagitan ng bautismo. No, kaya yung verse 26, okay, by faith we are in Christ Jesus. Okay, pero pinaliwanag naman niya pagdating sa 27, for, kinonect niya, sapagkat kayo ay nabautismuhan tungo kay Kristo. So yung pagkabautismo natin tungo kay Kristo ay isang malinaw na pagpapakita na nadala tayo tungo sa Panginoon. At doon sa verse 26, dahil na kay Kristo tayo,
Sabi nga, tayo ay naging mga anak ng Diyos. So, ikinonect niya yan. Okay. Tapos sabi niya sa verse 27 din, okay, for as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. Oo. Kaya, dalawang effect yung pagiging na kay Kristo. So, yung isa, naging mga anak tayo ng Diyos. Yung isa naman, ibinihis natin si Kristo. So, tayo ay mga anak ng Diyos na ang bihis natin ay si Kristo. At ito ay malinaw na pinakita sa pamamagitan ng bautismo kung saan tayo ay naidala tungo kay Kristo. At ipinakita rin siya, bagamat hindi tinalakay dito, kung paano tayo nakaisa ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya, huwag natin pagdudahan na ang kinalalagyan natin ngayon ay si Kristo mismo. Si Kristo mismo. No? At kung hindi mo naintindihan yung nangyari sa faith, at least yung bautismo, mas malinaw na pinakikita sa atin na tayo ay naipasok kay Kristo. No? At sa pamamagitan ng pagpasok natin kay Kristo, sa pamamagitan ng bautismo, ano nangyari? Naging mga anak tayo ng Diyos. Ano pa? Naipasok tayo sa kamatayan ni Kristo. Ano pa? Naibihis natin si Kristo. So ito mga sinasabi natin, mga iba't ibang aspekto ng resulta ng ating pagbabautismo. Okay, so ang ganda niya. Amen. To be baptized into Christ is the way to be in Christ. So, salit-salitan siya eh. So, bagamat nauna yung verse 26 na we are in Christ. Tapos yung 27, nag-speak siya ng baptism, pero kinonect din niya doon. Na kaya tayo na kay Kristo kasi napautismuhan tayo tungo kay Kristo. Based upon the fact that we have been baptized into Christ, we can say that we have put on Christ. So, di ba? Dahil nabautismuhan tayo tungo kay Kristo, kaya pwede na nating ibihis si Kristo o naibihis na talaga natin si Kristo nung tayo ay nabautismuhan. In verse 28, Paul continues, there cannot be Jew or Greek, nor Greek. There cannot be slave, nor free man. There cannot be male and female. For you are all one in Christ Jesus. Here we see that we are one in Christ by His resurrection life and His divine nature to be the one new man as mentioned in Ephesians 2:15. O ito naman isang aspekto na tayo ay naging one new man. So yung one new man, ito ay isang aspekto naman ng Ecclesia na binanggit sa Efeso. No, tayo ay naging one new man o isang bagong tao. Okay. Na dito sa bagong tao, sabi niya, walang mga pagkakaiba, walang distinction. No? Walang pagkakaiba katulad ng Jew, Greek, freeman, okay, slave. So yan ay yung Jew and Greek, ito ay mga nationality, citizenship yan. O, katulad ng mga Pilipino, Chinese, American, yan mga ganyan. So yan ay mga nationality differences. Di ba? Kaya pag nag-fill up ka ng form, nationality, Filipino, yung iba naman, American, Chinese. Pero sa loob ng bagong tao, hindi umiiral yan. Yung mga nationality. Walang ganyan sa loob ng bagong tao. Kapag nasa loob tayo ng bagong tao, hindi pinag-uusapan ano yung iyong citizenship. Kaya sabi niya, walang ganun. Ano pa? Sabi niya, sa loob ng bagong tao, walang slave, walang free man. Ito naman yung mga katayuan sa buhay. Nung panahon na yon, meron pa mga slave. Ang slave, ang pinakamababang uri ng tao. Sobrang baba niyan. Sabagat ang mga slave ay katulad ng mga hayop na binibenta yan nung panahon na yon. No, hindi katulong yan. Yan ay alipin. No? At ang kanilang buhay, nasa kamay ng kanilang mga master. Ang baba. Yung free men naman, ito yung mga napalaya na. Hindi na sila alipin. Malaya na sila.
So, may mga dating alipin, nagiging free men, ni-release na sila. So, yun yung free man naman. Pero wala rin ganyan sa loob ng bagong tao. Ano, yung alipin, na-save siya. Mababang tao siya. Pero sa loob ng bagong tao, hindi pinag-uusapan na ito, mababang tao. Walang ganun. O ito naman dating alipin, walang ganun. Nung sinauna, may mga alipin na naligtas. Naligtas. Si Paul. No, nung siya ay nakulong, may mga nakulong na mga alipin doon. Preach niya yung gospel. Na-save. Alipin pa din yan. Nakulong lang yan. May ginawang mali yan. So, sino ba yung alipin na yan? So, yan yung sumulat pa si Paul doon sa kanyang amo na patawarin mo na to, believer na ngayon ito. So, gano'n. Okay, so, ano pa? Male and female. So, ito naman yung gender. Di ba sa mundo, may lalaki, may babae. May mga lugar, yung mga lalaki, mas mataas sila. No? At maging sa loob ng eklesiya, pag binanggit mo yung position as brother and sister, although pare-pareho tayo, pero minsan sa loob ng gawain, merong konting position dyan. Pero sa bagong tao, wala na yan. Ano ba sabi ng isang brother? Brother, okay, ang may authority, kayo mga sister, sumunod kayo sa mga brother. Tama naman yan, sa loob ng gawain. Pero pwede sabihin ng sister, brother, sa loob ng bagong tao, walang brother, walang sister. So, amen. Amen tayo dyan. Okay, so, yun. Lahat tayo ay pinasok kay Kristo. Kaya sinasabi niya, we are all one in Christ Jesus. Pinag-isa tayo. Pinasok tayo dyan. Nabuo yung bagong tao. Walang distinction. Okay? At wala nang mga pagkakaiba. Yun yung resulta ng pagkapasok natin lahat kay Kristo. Nabuo tayo, naging isang bagong tao. Na kung saan wala na yung mga Greek, Jew, slave, freeman, male, female, wala na yung mga ganyan. Nung tayo ay naipasok kay Kristo. At naging isa lang tayo. Okay? At lahat ng ito ay resulta ng pagdadalan sa atin kay Kristo. Nung ipinasok tayo kay Kristo, pwedeng pa isa-isa muna tayo kasi ang bautismo naman pa isa-isa yan eh. Pero nung naipasok ka dyan, na-join ka na bilang isang bagong tao. Amen. Tapos sa loob ng bagong tao, ano sinasabi natin? Christ is all and in all. So ano na kayo ngayon sa loob ng bagong tao? Christ. Diba? Christ. Lahat na naipasok dyan naging Christ. In all, okay, Christ is all, Christ. Christ is all. In all, nasa loob. In all. Naipasok sa atin si Kristo at tayo ay naipasok kay Kristo. So ito na yung bagong tao. Amen. So yan yung sinasabi sa atin, resulta ng bautismo. Sa pamamagitan ng bautismo, nadala ang mga tao sa loob ni Kristo at nabuo ang bagong tao. Another aspect yan ng baptism. Ang yaman talaga ng baptism. This new man is absolutely in Christ. There is no room for our natural being, our natural disposition, or our natural character. In this one new man, Christ is all and in all. So, paano nabuo yung new man na yan? Pinaka-wonderful na bagay sa buong sansinukob sa pamamagitan ng pagdadala sa mga tao tungo kay Kristo. Paano nadadala ang tao tungo kay Kristo? Sa pamamagitan ng bautismo. Praise the Lord. Amen. So in Romans 6:3, okay, we see that when we were baptized into Christ Jesus, we were also baptized into the death of Christ. On the one hand, we have been baptized into Christ's person. On the other hand,
We have been baptized into Christ's death. Okay, so nabaptize ka tungo sa persona ni Kristo at yan ay katumbas ng nabaptize ka tungo sa kamatayan ni Kristo. Okay, so yun ay binabanggit sa atin sa Romans. Romans 6:3. Okay. Okay, so according to Matthew 28:19, the believers are baptized into the name of the triune God, into the name of the Father, Son, and Holy Spirit. So ito naman yung another aspect ng baptism. Tungo sa tres unong Diyos. Into the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya ang dami niyang aspect. So ang daming resulta. Iba't ibang resulta. Isang bautismo, iba't ibang resulta. Kaya sinasabi sa atin, huwag natin ituring na ang bautismo ay insignificant matter. So hindi siya ganun kasimple. May member ako ng baptize sa baptist. Lutheran naman ako, baptize sa Lutheran, baptize dito, baptize dito. Ay, member na ako. Ayoko na dyan. Papabaptize sa iba. Hindi ganyan ang bautismo. Ibig sabihin, kung ganyan ang buhay ng mga believer na iba, huwag nating tularan yung mga ganyang klaseng mga ganyang pagsasagawa. So, yung nakausap ko, pinagmalaki pa yan. Brother, ang dami kong ginoin ng mga iba-ibang denomination. 7 beses ako na-baptize. Yung sinabi sa akin, buong pagmamalaki. Veterano sa sa pagme-member ng iba't ibang group. So sabi ko, amen. Ngayon, baptize ka uli sa recovery. Kung gusto mo lang. So, yun yung huling baptism niya. Nung nabaptize siya sa recovery. Amen. In Ephesians, okay, ito naman, ito. In 1 Corinthians 12:13, so ito na naman, another aspect of baptism. We see yet another aspect of baptism. Yet another aspect of baptism. So ito sinasabi ko kanina. Iba't ibang aspect ng baptism. Also in one spirit, we were all baptized into one body. Whether Jews or Greeks, whether slaves or free, according to this verse, we have also been baptized into the body. Ano yung body na yan? Ano yung body? Church. So sabi ni Paul, the church is the body of Christ. Ang ecclesia o ang church ay katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. At dito sinasabi sa atin, sa pamamagitan ng isang espiritu, binautismo ang katungo sa katawan ni Kristo. Hindi nangangahulugan to, dapat maraming bautismo. Bautismo una, tungo sa kamatayan ni Kristo. Bautismo uli, tungo sa pagbibihis kay Kristo. Bautismo uli, tungo sa bagong tao. Bautismo uli, tungo sa katawan. Hindi ganon. Isang bautismo siya na sinasabi ng Panginoon. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Sa Mark 16:16, he who believes and is baptized shall be saved. Isang bautismo lang. At ito ay sinabi rin sa Biblia, one baptism. Marami mga aspects. At dito, sinasabi sa atin, sa pamamagitan ng isang espiritu, yung bautismo kasi natin ay isang bautismo na isinagawa ng espiritu. At ang bautismo sa espiritu ay ang aspekto ng bautismo na hindi natin nakikita. At sa pamamagitan ng bautismo sa espiritu, ipinasok ka tungo sa katawan ni Kristo. Yan ay ang eklesiya. So ang pagiging bahagi ng eklesiya na siyang katawan ni Kristo ay hindi membership. Hindi siya membership. Ito ay sinagawa ng espiritu nung tayo ay nabaptize. Kailan ka naging bahagi ng eklesiya? Pwede ko sabihin, nung nabaptize ako. Nung nabaptize ako. Sapagat ayon sa sinasabi rito,
sa pamamagitan ng isang espiritu. Binautismohan ako tungo sa katawan. Ang katawan ay ang eklesiya. Paano ka naging member? Paano ka naging member ng church? Sa pamamagitan ng bautismo na isinagawa ng espiritu tungo sa katawan, ang eklesiya. Kaya, ang ating pagiging bahagi ng eklesiya ay organic siya. Hindi siya membership. Hindi ito isang notebook na nakastala yung pangalan mo. Pag ayaw mo na, burahin na natin. Hindi natin magagawa yan. Hindi natin magagawa yan. Lahat ng membro ng katawan ko ay organic. Kamay ko, paa ko, lahat ng ulo ko. Sabihin ba ng ulo, ayoko na sa katawan, i-chop mo na ako. Pero meron mga ganyang konsepto. Meron isang tao noon, lumapit sa akin, brother, ayoko na mag-member ng church. Tanggalin niyo na ako sa listahan. Alam niya kasi noon may listahan. Tanggalin mo na ako sa listahan. Ha? Sabi ko, paano ko gagawin yan? Hindi, nilista niyo ako noon dyan, nakita ko eh. Tanggalin niyo na, ayoko na mag-member ng church. Meron naman mga kapatid, pag na-offend, ayoko na mag-meeting, ayoko na sa church. Di ba? So may mga ganyan. So kala nila yung church ay isang lugar na pwede na silang umalis. Wala na, hindi ka na makakaalis dito. Sabihin ko sa lahat ng mga member ng church ngayon, hindi kayo pwedeng umalis. No? Kung ayaw nyo mag-meeting, wala tayong magawa. Pero hindi ibig sabihin, wala ka na sa church. Wala ka na sa church. Hindi pwede. Walang resignation sa membership sa church. Iisa lang ang katawan ni Kristo. Diba? Universally, sabi ng Panginoon, upon this rock, I will build my church. My church. Singular. No? At binanggit sa Biblia na isa lang ang katawan ni Kristo. At lahat ng mga nanampalataya, na bautismo, na idala na tungo sa katawan na ito. Okay, tingnan mo, di ba? Ang linaw ng mga katotohanan. Kung hindi mo alam yung katotohanan, magiging mababaw ang mga pag-iisip natin. Ayok na. Resign na ako. Alisin niyo na ako. So, praise the Lord. No? Sa loob ng isang espiritu, binautismohan ka tungo sa katawan ni Kristo. Walang alisan na to. At wala rin pwede magpaalis sa'yo. Amen. Okay, so, in Ephesians 2:15-16, Paul says, abolishing in his flesh the law of the commandments in ordinances, that he might create the two in himself into one new man, so making peace, and might reconcile both in one body to God through the cross, having slain the enmity by it. Amen. Yung truth kasi marami mga anggulo yan eh. Alam mo dito, sinasabi rito, ang naglikha talaga ng one new man ay si Kristo at ang pamamaraan niya ay sa pamamagitan ng krus. So merong ganong aspekto ng paglikha sa bagong tao. No? At sa pamamagitan ng krus, okay, kanyang inalis yung law of commandments and ordinances na nagiging sanhi ng division. So pinako din niya sa krus yun. So merong proseso ng paglikha sa bagong tao. At ang bagong tao ay ang katawan ni Kristo. Pero, okay, sa pagpasok sa katawan ni Kristo, ito ay pwede lamang gawin ng isang tao sa pamamagitan ng bautismo tungo kay Kristo. At ito ay sinasagawa ng Espiritu. At kapag siya ay nabautismohan, finally, nandun na siya sa bagong tao. At ito ay ang description ng bagong tao. Wala nang law of ordinances, wala nang mga nationality, okay? Ni-reconcile lahat tayo sa Diyos, na-reconcile din tayo sa isa't isa, wala na yung hidwaan, no? Merong kapayapaan sa atin, kaya yun ay binabalik natin palagi. Okay, sa panahon na, kasi tao rin tayo, nagkaroon tayo ng mga galit-galit.
nasaktan na ano. Pero ibig sabihin, wala kang magagawa dyan. Kundi ayusin na lang yan. Dahil wala nang hiwalayan to. Kung sa panahon na ito, nagalit ka sa isang kapatid, ibig sabihin, kailangan patawarin mo yan. Magpatawad ka. Sapagkat sa bagong Jerusalem, tayo pa din ang magkakasama. Kung ikaw naman ay naging maayos, nakapasok ka sa kaharian, sa loob ng 1,000 taon, nagkahari tayo pa rin ang magkakasama. Kaya yung mga hidwaan, mga galit-galit, walang kwenta yan. Kailangan yan ay palipasin natin. Palipasin natin. Humingi tayo ng biyaya sa Panginoon na makapagpatawad tayo, makabalik tayo sa loob ng church life, lumago tayo, at tamuhin natin yung biyaya ng Panginoon. Pwede ko sabihin, kapag ang isang tao ay nananatili sa loob ng eklesiya, lahat ng sugat na papagaling, lahat ng hinanakit na nawawala din naman. Pero kung lumisan ka sa church life, hindi ibig sabihin na wala ka sa katawan. Nawala ka lang sa meeting. Pero hindi sa katawan. Ano gagawin mo? Wala ako sa katawan. Ay, nasa katawan ako, hindi ako nagmi-meeting. Ibig sabihin, abnormal ang kalagayan mo. Kaya, kailangan humingi tayo ng biyaya sa Panginoon. Manatili sa buhay katawan. Amen. In these verses, we have the thought that all believers, Jews and Gentiles alike, have been reconciled to God in one body. Reconciled to God in one body. In one body, na-reconcile ka sa Diyos. Sapagkat kung wala ka sa katawan, hindi ka na-reconcile sa Diyos. Pag hindi na-reconcile ng isang tao sa Diyos, kaaway siya ng Diyos. Pero tayo ay hindi nakaaway ng Diyos kasi ipinasok tayo sa katawan. Ang katawan ay katawan ni Kristo. Hindi pwedeng maging kaaway ng Diyos ang mga nasa katawan. Ang pagiging kaaway ng Diyos ay history na lang ng mga nakaraan natin. Yan ay nung panahon na tayo ay hindi pa nadala tungo kay Kristo. Okay, so, kaya sinasabi na ito, reconcile to God in one body and in Christ. Okay, have been created into one new man. Amen. So, into one body, into Christ, na ilikha ang isang bagong tao, which is being renewed unto full knowledge, according to the image who created him. Okay. Where there cannot be Greek and Jew, circumcision and uncircumcision, barbarian, Scythian, slave, free man, but Christ is all and in all. Amen. So yan ay description ng new man. No? At nakita natin ang iba't ibang aspekto, resulta, blessing, okay, ng isang bautismo na natanggap natin. At least ilan? Diba? Nabaptize tayo sa 3-1 Diyos. Nabaptize tayo sa death ng Panginoon. Nabaptize tayo sa katawan ng Panginoon. At naging bagong tao tayo. At ibinihis natin si Kristo. No? At, okay. Sobrang, at least may mga 5 points or 6 points ito. No, hindi siya simple. Praise the Lord. So, salamat Panginoon sa isang bautismo na napakayaman ng kahulugan. At salamat din sa Espiritu na nagdala sa amin sa realidad ng iba't ibang aspekto ng bautismo. Na sa pamamagitan ng Espiritu na ibihis ka namin, na ipapamuhay namin maging ang kamatayan ni Kristo. At kami ay nananatili sa loob ng 3-1 Diyos. At sa pamamagitan nito, naging mga anak kami ng Diyos. Panginoon, salamat sa bautismo na buo kami bilang isang bagong tao sa loob ng isang katawan. Amen.